Yung suspect is galing Torrance, California. Siya po ay isang tutor at isang engineer, okey? Talagang nakapag-aral. Kaya makapagtataka ka, bakit, bakit nanggaling sa kanya? And I remember there was an interview, I think with one government official na nung una daw ata parang hindi nila gano'n tinitignan as a credible threat at ang kanilang nakikita na maaring source of issue about dito sa mama na 'to is yung exposure ng mama po President Trump. I think he was involved in No King's Day rally. Ang No King's Day po ibig sabihin parang, they're protesting against Trump at parang tinitignan nila Trump is a king. Pero katotohanan po hindi naman puwede siya maging king. Kasi kahit na gusto niya man, lahat po ng aksyon ng presidente most definitely po na-scrutinize ng tao, pati ng Kongreso. Anything parang every time na lang ata na may ginawa si Trump, walang connection sa kanyang trabaho, lagi po na-scrutinize yan. Dapat lang po dito sa mga ganitong bagay, especially threat or violence against another person, alam po natin even in the Philippines, meron pa ring limit ang law enforcement para pigilan itong insidente na 'to. The problem and what I always see here is this, yung mga criminal minds always exploit this limit. They'll try their best to research, to check what is the best way possible para i-execute nila yung plan even if this will affect the entire country. Kasi tingnan mo, kung napatay si President Trump or kung napatay si, President Bongbong Marcos, this is just an example. Ano mangyayari? Ano mangyayari sa national security ng bansa? Ano mangyayari sa mga adversary ng ating bansa o ng bansa ng Pilipinas, 'di ba? They will see na mahina pala ang bansa sa security. You know, we can do sinister act towards the country. Hindi po sila maingay. Most definitely tahimik sila. Most definitely, they will be on the sideline. Hindi sila magsasabi that they will try to assassinate the president or the vice president. Tinatawag mga statement na kanila isinusulat na kung saan po dun na lang natin malalaman na ito pala yung plano nila. Patayin si Bongbong Marcos, ganito ang gagawin ko. Patayin si Donald Trump, ganito ang gagawin ko. 'Di ba? Doon na lang natin nalalaman. So, cooperation of the family, community sa ating ahensya ng gobyerno ay kailangan talagang mas paigtingin natin. And also, scan itong QR code po na makikita niyo diyan for you to be updated sa ating, daily posting. Magandang hapon po sa kanila at morning sa kanilang lahat. Ito po si Mami Susan. Ayan, nagpapasalamat po ako sa binigay ng oportunidad ni Pelcas na ako'y kanyang ma-interview, and I would like to invite everyone na mag-subscribe po sa kanyang channel, Pelcas. Okay? Maraming pong salamat. Thank you.